So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is November 14, 2025 and our topic is all about ano ang kahulugan ng Yahweh Jireh. So, our concept is all about Yahweh. So, ang Yahweh Jireh ay nangangahulugang ang Panginoon ang magbibigay. So, ipinapahayag ito ni Abraham matapos magbigay ang Diyos ng isang lalaking tupa kapalit ni Isaac na nagpapakita ng kanyang tapat na provision sa gitna ng matinding pagsubok. Higit pa sa material na pangangailangan, itinuturo nito ang kanyang pinakamahalagang regalo, si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, ang Yahweh Jireh ay nagpapaalala na ang provision ng Diyos ay ugat sa kanyang tipan at pag-ibig na laging nakatuon sa ikakawalhati niya at ikababanal niya natin. So, our Bible readings for today is all about Genesis chapter 22 verse 8, TSND version. Sagot ni Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay ng tupa para sa handog na susunugin at nagpatuloy silang dalawa sa paglalakad. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is God provided Jesus the lamb. So, ipinakita ng Diyos ang kanyang pinakamalaking provision ng ibigay niya sa Jesus bilang korderong handog para sa ating kasalanan. So, siya ang tugon sa pinakamalalim nating pangangailangan, kapatawaran at kaligtasan. So, dahil kay Jesus, naranasan natin ang pag-ibig at biyayang hindi natin kayang bayaran. Second is God provides everything we need. So, hindi nagkukulang ang Diyos sa anumang kailangan natin dahil sa tamang oras at sa tamang paraan, kilala niya ang ating pang-araw-araw na pangangailangan bago natin ito hingin. So, ang kanyang provision ay laging may layunin para sa ikabubuti natin at ikaluluwalhati niya. And last is God wants us to trust His provision. So, hinahamon tayong ng Diyos na magtiwala sa Kanya kahit hindi natin nakikita ang sagot. So, gaya ni Abraham, nais niya na umasa tayo sa Kanyang salita at karakter. Dahil ang pagtitiwala sa Diyos ay nagpapalalim ng ating pananampalataya at nagpapakita ng ating pagsunod sa Kanya. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is believe that Jesus is God's ultimate provision. So, tanggapin natin si Jesus bilang pinakamahalagang regalo ng Diyos sa ating buhay dahil siya lamang ang makakapuno ng ating spiritual na pangangailangan. So, hayaan natin ang relasyon natin kay Jesus ang maging pundasyon ng iyong pag-asa araw-araw. Second is believe that God will provide your daily needs. So, dapat ipaubayan natin sa Diyos ang ating mga pangangailangan sa buhay mula sa simpleng pang-araw-araw hanggang sa malaking pangarap. So, maniwala tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos kahit kailan. So, and lastly is believe that God's supplies will never fail. So, syempre dapat magtiwala tayo na ang kabutihan at probisyon ng Diyos ay hindi nauubos, hindi siya limitado sa panahon, sitwasyon o kakulangan dahil ang pananampalataya natin sa kanyang walang hanggan. Probisyon ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan at lakas. So, dadakon tayo sa ating last part which is our discussion. Our discussion talks about since God already gave us or gave Jesus for us, is there anything else we should worry about? Why and why not? So, kung ibinigay na po sa atin ng Diyos ang pinakamahalaga at pinakamahalagang regalo na si Jesus, wala na tayong dapat ikabahala or wala na dapat ikabahala ang puso natin. Dahil ibinigay niya ang kanyang anak, kaya siguradong ibibigay din niya ang lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan, katatagan at pag-asa. So, hindi ibig sabihin na mawawala ang pagsubok, pero nangangahulugan na ito na hindi tayo kailanman magiging mag-isa o walang kakape dahil nasa atin si Jesus, may katiyakan tayo na ang bawat pangailangan, emosyonal man, spiritual o material man ay kaya niyang tugunan sa tamang oras. So, sa devotion na to, natutunan ko ng Diyos na hindi lang nagbibigay dahil siya mismo ang provision natin. So, ipinapakita niya na ito sa pagbibigay kay Jesus, kaya wala tayong dapat ikatakot o ikabahala sa buhay dahil sa araw-araw is magtitiwala tayo sa Kanya, ihinto sa pag-aalala at pipiliing umasa sa Kanyang kabutihan at katapatan. So, let's pray po, Lord God. Salamat po, Lord God, dahil ang Diyos na laging nagbibigay sa amin. Salamat po sa pinakamalaking regalo na ibinigay mo, which is si Jesus, ang korderong handog para sa aming kaligtasan. Lord God, turuan mo kami magtiwala sa iyo sa lahat ng pangailangan namin, maliit man o malaki. Lord God, pawiin mo ang aming mga takot at palitan ng pananampalatayang buo ang tiwala namin sa iyong provision. Naway, mamuhay po kami araw-araw na may kapayapaan at pagtitiwala sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen.